What's up guys? It's been a year. Kumusta na kayo lahat? Long time no see, no uploads. Pasensya na kung ngayon lang nakapag-upload. Maraming live events. Tinamaan na ako ng lead. Joke. But for now, we're back. We're back on reviewing fake Beyblades. Alright. Ano ngayon ang Beyblade X. Medyo nagiging na siya. Sumisikat na siya ng gusto. I believe ito ang magiging pinakasikat na Beyblade series. What we have here is an SB brand Cobalt Dragoon. At as you can see, kopyang-kopya guys. Quality ang gawa. Walang movement kahit ano. Walang anything. Solid shop guys. Hindi ko alam yung original kung ganito rin kasi wala ako noon. Hindi na ako nakabili ng mga Takara Tomy. So stick muna tayo sa mga fake base para may content lang. Ngayon lang naman. Darating din tayo pag medyo dumami na yung subscribers natin. Bili tayo ng mga originals, okay? Alright, so what we have here is the Cobalt Dragoon SB brand. Mamaya ilaled test natin siya. Ang kanyang ratchet ay 260. So meron siyang 2 protruding na segments here. Yung original nito hindi raw maganda yung ganitong ratchet kasi prone siya sa pagbaburst. Hindi lang ako wala ko nun but based sa performance na ito, try ko na ito testing kaya wala siya sa plastic. Okay naman siya, solid naman siya, hindi siya nagbe-burst kasi nga sobrang higpit nga masyadong solid yung build niya at kuhang-kuha guys, pati yung bit hindi katulad dati mali-mali yung bit katulad sa Cobalt Drake, mali yung bit niya, taper. Dito cyclone na talaga siya guys, cyclone. Awesome, right? Tagal ko rin din nakabili ng yung mga ganito. Busy sa work. Okay, try na natin siyang disassembling. Medyo mahigpit. Ganun siya ka tibay guys. This is the ratchet. Sobrang solid niya. And I mean the bit. Sorry. This is the ratchet. As you can see, it's fake. Yung bolt niya is screw. And wala siyang Takara Tomy made in Vietnam. But quality naman. And last but not the least, yung pinaka mag-iingat kayo guys is the attack ring. Rumored na yung metal na to is may halong lead, which is hindi ko alam kung proven na ba or anything. Meron ako ditong lead tester pero marami nagsabi na hindi siya accurate kasi this is for pink, but I don't know, tinanay ko siya sa kutsara, wala siyang reaction pero sa mga ganitong fake base nagre-react talaga siya. Ewan ko lang dito guys hindi ko pa na-try kung ito rin, kung wala na or may try natin. Wala
try muna tayo ng weight. And guys, magugol kayo sa weight nito. Alam ko, parang feeling ko mas mabigat siya kaysa doon sa original. Okay. Tanggalin yung takip. Binardago ng baby ko. Alright. Nice. Okay guys, ngayon, check natin ang bit. 1.8. Ito kanyang ratchet. 6.9. Okay, para naman sa blade. 39.1. Diba? Yan ata ang pinakamabigat kong blade sa mga fake base ko. Mas mabigat pa siya sa original kong Takara Tomy na Ponyx Wing na 38 lang. And with a combined weight of 47.8. Mamaw guys. Okay, basta ang weight. So, hindi nyo ano nga pala, importante masabi ko sa inyo, this is left spin. Left spin siya guys. Ito yung pinaka first na left spin Beyblade X. Sumunod ata yung El Dragon na remake. Nakalimutan ko kung sino na ako na, pero alam ko ito ata unang let's spin. Pag bumili kayo nito ng fake nito, wala siyang kasamang lunch string. So yung kasama niya yung nasa box, parang hindi naman siya left lunch, ano yun? Okay. Hindi naman siya left lunch string. Buti na lang sa Shopee, ma-order mo na yung wait. Ma-order mo na yung kanyang lunch string na left. Yes, guys, letter L, left. So, yun. Para magamit mo to, kailangan mo bumili nito separately. Kasi yung pinig ko yun nasa box nito, hindi ganito, itim. Tinanong ko yung seller, sabi naman right spin. So, hindi na ako order. Order lang ako nito ng separate nito, saka ito, para lang magamit ko siya. Okay? Alright, next, may ano natin sa battle, ang ating infamous, ang ating latest swaps. Kaya ito, try natin kung meron pa ba siyang lead or wala na. Malalaman natin guys. Ito hindi to conclusive talaga na perfect na test. Okay guys, take this with a grain of salt. Okay, I'm just doing this for parang na rin, parang yung dagdag kaalaman, pero not sure if this is legit. Okay, I'm not saying that talaga, pero yun kasi ang mga balibalita ng mga fake base SB Firebrand ay may lead. So
Testingin natin. Pag nagpula to, ibig sabihin meron siyang lead content daw. Okay? Babasahin lang natin yan. Mali mo naman, talagang na-improve na nila yung kuwan at wala nang ganon. Okay? Let's see. 1 minute. Furnace, ha? Matagal siya mag-rack. Hindi katulad sa mga nauna kong review. Ang pula kaagad. Oh my god, guys. Oh my god. Is this for real? Oh my god. As you can see, unti-unti na siya nagre-react. Pero hindi siya ganun katapang, guys. Hindi siya katulad ng mga nauna, mga Grand Sword, saka yung mga Hellsite, na talagang pulang-pula kagad. Ito, ayan lang siya. Pero, nonetheless, nagpula pa rin. Which means na meron pa rin talaga siyang lead content. Tinanay ko to sa kutsara, sa ibang metal, hindi siya nag-rock. As you can see, red, so there's lead base sa test na to. Okay, I'm not an expert, okay guys, so base lang dito sa test natin. So yeah, just be careful kung bibili kayo ng mga ganito. Ang alam ko, ang hazard lang dito is pag nagpupumpugan sila, yung mga na-chip na maliliit na bakal, pwedeng mahigop nyo or pag sa inside nyo, malanghap nyo, yun ang magkukos sa inyo ng lead poisoning. So yun, doble ingat na lang. Pwede naman siyang laruin, pero yun nga, huwag na lang sa mga palaro sa mga kids, kasi mas madali silang tablan ng lead poisoning. Mas mahirap pag sila, kasi masisira yung development nila. Ganun. Kaya yun. Okay guys, let's go to the testing for laban na natin. Kasi kung anong performance niya. Okay, let's go. And tayo sa ating bato performance, para sa ating Cobalt Dragoon. Nalaban natin siya sa Grand Sword. Let's go. Over finish. Cobalt Dragoon. I think nanalo doon ang Cobalt Dragoon.
3 points sa Cobalt Dragon. Nice. So ang ating winner with 5 points, Cobalt Dragon, Grand Dagger. Ito ay isang Takara Tomy Grand Dagger. Okay, let's go. Isa lang para kay Dragon. Dragonic Break. 3 points para kay Cobalt Dragon over finish. Stop! Grabe. 4-0. Cobalt Dragon dominating ang both run bay. Galing. Nice work. Hindi pa siya natatalo. Next, hindi pa ako nakakabili ng Grandbuster. So for now, ilalaban muna natin siya sa kanyang, I cannot say na predecessor kasi ito ay Cobalt Drake. Ito may Cobalt Dragon. Pero same base sila ng isang tao. So, yeah. Laban natin sila. Let's see. Cobalt Dragon. Extreme finish. Up. I think nanalo doon ang Cobalt Dragon. So, my God, wala pa siyang talo. 4-0. Next match natin. Okay, Phoenix Swing. Let's see. Grabe, palang palo. Cobalt Dragon wins. Walang talo ni Cobalt Dragon sa kamay ni Phoenix Swing. Finish. I think it's a draw, guys. I think nanalo to ng Phoenix Swing ulit. 2-1. Wow! 3-1, guys. Grabe. Mukhang hindi niya kayang firepower ng Phoenix Swing. Mas matindi pa rin yung ano niya. Yung kagat niya. Pero I think in the weight, pares lang sila na heavyweight.
So bigat pa nga tong Cobalt Dragon. What happened? My God. Awesome, guys. For the first time, talo ang Cobalt Dragon. 1 to 5. 5 points ang ating Phoenix Wing. Wasak ang ating Cobalt Dragon. Nice. And for our final match, try to siyang ilaban sa isang defense type. Ginamit niya yung kanyang Dragonic Break, guys, pero bali wala ang Dragonic Break sa absolute defense ang ating Blue Knight Shield. Okay, muntik na yun. 3-0. Dragonic Break! Naubusan na siya ng juice, guys. What? 4-0. Wala pa rin makatapat sa ating Night Shield Blue. Tingnan natin after makabili ako ng yung Wizard Road. Tingnan natin. And overall, maganda naman yung sa mga attack type, ang ganda ng laban niya. Pinulubos lang niya yung ating Drancer sa Dragon Dagger, at maganda yung laban niya sa ating Phoenix Wing. So overall, ganda ng build niya. Quality siya, guys. Parang kuwang-kuha niya sa original. Nagkaiba lang is meron siyang lead, and yung mga tornilyo niya is ganyan. Yung screws niya and yung niya, wala siyang Takara Tomy dito. Made in Vietnam. Pero yung build niya solid. Solid siya, guys. So nice one. Nice buy to. Alright, guys, thank you for watching. See you guys in the next Beyblade video. Bye bye.